Marami ang naantig sa nag-viral na litrato ng isang lolo sa Naga City sa Cebu na labis ang paghihinagpis matapos mamatay ang alaga niyang kalabaw. Kahit pa yung mga sintigas ng balat ng kalabaw ang puso, tiyak madudurog sa nangyaring ito. Isang matandang magsasaka, napaupo na lang sa gilid ng kalsada, umiiyak. Pauwi na raw kasi sila nung ang kalabaw na katuwang niya sa hanap buhay, bigla na lang bumagsak. Patay! Duman ko kanhuna ko sa kabaw ko, sakit kong dughan at luoy ko, pinangga ko kong ayaw. Kibawab ko to anang langata, wa mapiwaro ko pandike. Sama rito ko akong anak, mahal ko nabuhi. Bakit ang kalabaw ni Lolo bigla na lang tumimbuwang at naghingalo? Nagsimula ang lahat nitong Miyerkules. Nabalitaan ng 68 anyos na si Lolo Andres na may libreng bakuna sa bayan para sa mga alagang hayop ng mga taga-Naga sa Cebu. Dagang na yung dadong kabaw, gidaan ko, uli ko mo ay, gidaan ko nga to. Kasama ang kanyang apong si John Mark, dinala ni Lolo Andres ang 3 niyang baka at ang kanyang alagang kalabaw para libre ang mga itong mabakunahan. Aparte bagaas kabaw ko lang, kayag lawas kabaw ko. Pagdating sa bayan, Sinabi nila sa amin, wala bang sakit? Sabi ko, wala. at dahil anya, wala naman ng mga itong nararamdaman, pinainom agad ang mga ito ng pampapurga at tinurukan ng bitamina. Wala pang 1 oras matapos mabakunahan ang kanyang kalabaw, agad nang umuwi sina Lolo Andres. Pero habang nahuhuli sa paglalakad ang kalabaw kasama ng kanyang apo, Nihunong ang kabaw, sig pangagho niya. Kalit ng kumrawag ni sayaw ang kabaw. Niya, nisinggit ko na tabang lo na ang kabaw nilubog. Dool si Lolo na mo. Pag abot ni Lolo, kabaw naghigda na, nagdugo ang iyang baba. At tibawan ko, gakos kong kabaw ko, at niluoya. si Lolo Andres wala nang nagawa nung mga oras na yon, kundi umiyak. At tibawan ko, gakos kong kabaw ko, at ano, buhayan ko to, isog ko to, patay ng kabaw ko, gakos kong kabaw ko. Mga itong higda ko, tinuuyan ko sa kabaw ko, sapi idaro. Mga ito pumirong diksyo sa kabaw ko taon ko. Bawa ko ito ko ano nga, di ko pindiksyo ng kabaw ko. May kinalaman nga ba ang naiturok sa kalabaw kung bakit ito namatay? Mag-isa na lang sa buhay si Lolo Andres. Ang kanyang 2 anak may sarili ng pamilya. Biyudo na rin siya. Kaya para buhayin ang sarili, kayod kalabaw daw siyang nagsasaka. Gamay ko siguro daro, pila na kaktuig, wako ko, bawag, pila na kaktuig ka. Ang katuwang niya sa pag-aararo ng bukid, ang kanyang kalabaw. Aduhan tuktuig kapin. Araw-araw, sinasaka ni Lolo Andres ang halos 1 ektaryang lupang ito para tamnan ng gulay at mais. Saro kabaw ang taon ko, idadaro taon to. Ibawab ko, maod na nga to, wa na kapandik kaya. Matapos ang maghapong pagkayod, Kung tangan to lang ang kabaw ko, para di initan ba? Akong lawgan, igawas ko anong kaya na. Kanang di pa sa kaon, unong ginya kabaw pagkaon yun. Hari ang legir na pinanggap kong kabawa, mao to abag sa trabaho ko. Sama rito ko akong anak. tinitiyak nga raw niyang malusog ang kanyang kalabaw. Kaya nung nabalitaan niyang may libreng bakuna para sa mga hayop, pinaturukan niya ito. Yun nga lang, mag-iisang oras matapos itong ma-injectionan, bigla na lang itong bumagsak at namatay. Mga ito pumirong diksyo sa kabaw ko taon ko. Bawa ko to ko ano nga, di ko pindiksyo ng kabaw ko.
sinubukan naming mag-imbestiga ang libreng injection na pag-alaman naming proyekto ng City Veterinarian ng Local Government Unit ng Naga. Yung vaccine na ginagamit namin is against hemorrhagic septicemia or in short, HEMSIP vaccine. Yun nagprotekta sa mga baka, kalabaw at saka kambing against yung sinisipon, yung limping. Pagka napatunayan na ang naging dahilan nga ng pagkamatay ng hayop ay dahil dun sa binigay na gamot o dahil sa bakuna, meron ditong tinatawag na actual damages. Yung value o yung halaga nung namatay na hayop, kailangan ibayad yun dun sa may-ari. Meron din tayong provision sa batas na kung nawalan din ng pagkakitaan, pwede rin yun na isama. Nag-uumpisa ako ng vaccinator since 2008. Walang nangyari. Ngayon pa ang nangyari na mayroong namamatay kabaw. Katunayan, ang mga alaga ng ibang mga residente na nagpaturok din nung araw na yon, masigla at buhay naman daw na iuwi. 2 beses ko na siya pinapagona. Malusog, di naman siya nagkasakit. Kanang wala man may nakita mga kanang mga nakasuway naman jud may mila naman jud sa kada tuig na adyo ni siyang bakuna. Magpabakuna jud mi kay kanang param jud sa hayop. Pati ang 3 baka ni Lolo Andres na pinabakunahan din niya, hindi naman daw na paano. Kaya giit ng City Veterinarian, hindi ang bakuna ang dahilan ng pagkamatay ng kalabaw. Hindi totoo nga dahil sa vaccine. Hindi lang sila totoo nagsabi namin nga walang problema ang animal. Ingnan po ko, saan kabaw mo nga? Kit ako nga, wala sakit ko. Kita aglawas kabaw, sakit ko nga, 14 tambuka. Paliwanag ng City Veterinarian, posibleng meron ng iniindang sakit ang kalabaw, bagamat hindi naging halata ang mga sintomas nito. Pag natumba na yung kalabaw, may lumabas sa bunganga niya, parang blue-green exudate, parang may sipon sa ilalim ng katawan ng kalabaw. Hindi pa lang siya nagmanifest ng sipon sa labas. Walang gustong mangyari yun eh. Pakay namin is to have the farmers healthy animals. Kay ginawa namin yun taon-taon. Isolated case lang yun. Rest assured, ang city government sa City of Naga, Cebu ay patuloy na mag-vaccinate. Huwag sana tayong matakot kasi binipiti din yung mga tao natin na malusog yung mga hayop nila na magamit nila sa pagbubukid sa kanilang mga bukirin. Samantala, ang alagang kalabaw ni Lolo Andres agad ding inilibing. Baol ako. Nari sakit. Kabaw ko nga, pinangga kito ng bawa. Sa aktor, pumatay ng kabaw, nagganay kaon ko papa. Awan ako na trabaho taman ang tayo idaro. Ako'y kwarta, palitag kabaw, palit ko na kwarta. Tulungan namin yung napiktuhan na magsasaka doon sa Alpaco, si Mr. Andres Alimento, para bigyan siya ng bagong kalabaw. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Ang hindi alam ni Lolo, ang vlogger na si King Lux, Akin na kamay mo. Sa'yo na yan. Salamat po. na kilalang namimigay ng kalabaw sa mga nangangailangan. Sige. Oh, okay ka? Kondisyon eh. Massage tingin. May sorpresa para sa kanya. Bigas, grocery, para sa inyo, tay. Salamat ko. Ano daw? Meron akong bibigay din sa'yo, tay. 1,000, 2, 10,000, 20,000 pesos, tay. 20,000. Salamat ko rin daw. Ah. Salamat mo. Gaano ko gracias, Ginoo. Meron ako sa'yo ibibigay. Remembrance ko na lang, tay, ha? Oh. Para sa'yo. Ito, abit ko muna sa'yo. Hawakan mo muna, tay. Hawakan mo lang muna. Yes, ano gina? Hawakan mo muna. Oh. Kalabaw, tay, para sa'yo, tay. Salamat ko nga. Nanay, grasya ang gihatag, Ginoo. Masaya ako na nagkakilala tayo. Ang bigkis ng pagmamahal sa pagitan ng mga magsasaka at ng mga alaga nilang kalabaw hanggang
kamatayan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.